Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRE channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa kaganapan nila Kim and Paolo Avellino kung saan grabe nag-overthink na nga ang mga Kimpaw Lanchas. And syempre, ang mga matitinding revelasyon, mga kakimpaw. Kaya kumapit po kayo hanggang dulo ng ating update. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hingga sa Kimpaw. Maraming salamat! At ngayon naman, dumako po tayo sa pagbabasa ng komento mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating pong mga balita araw-araw. So narito ang comment na napili nating basahin para sa gabing ito. Shoutout po kay Yok Eggs. Sabi niya rito, ikaw siguro ang basyos ni Paolo. Ang tindi mo. Anong pakialam sa relasyon nila? Anong pakialam mo? Ikaw ba, pinapakalman ka nila? Kaming mga Kimpaw na loyal panatag kami. Walang issue sa kanila. Kayo lang ang nag-i-issue na maraming babae si Paolo. Kung totoo yung sinasabi, sana noon pa, nung wala pa si Kim, pumatol na sana siya sa babaeng CEO ng Brilliant. Mayaman yon, may gusto sa kanya at kay Janine at Ivana. Pero hindi hindi niya pinatulan dahil hindi siya nagkakagusto kahit saksakan pa ng ganda at mayaman dahil ang hinahanap niya yung babaeng totoong magmahal sa kanya. Nako, sa truka dyan, Yok Eggs, kung sino ba naman tong mga nagsasabi na yan na babaero, si Paolo Avellino. Ang mahirap kasi mga kakimpaw, ang daming mga selosa na fanis, madami talaga. And meron din po mga nagkukunwaring fanay. Ayun, mas nagsiselos pa sila kay Kim Chu. Kaya every time na meron pong nasa paligid ni Pao, abay link agad. Abay pinagbibintangan agad si Paolo Avellino. So actually doon naman po nagbumula yung paglilink-link na yan kay Pao. Pero kung tutuusin, si Pao naman yung tipo ng taong ang nakikita lamang po ng kanyang mata ay si Kim. And hindi po lumalandi si Pao. Naalala nyo ba? Nung nasa Asap Australia sila, kung saan siya iniwan ni Kim, nandun lang din talaga si Paolo Avellino. Parang tuod doon. Literal na parang tuod kasi hindi po talaga siya umalis sa kanyang pwesto. Para bang bata kung saan iniwan ng nanay. Actually, dinaig pa nga ng bata. Kasi mga bata ngayon, pag naiwan ng nanay, ay kung saan saan agad nakakarating, Pero si Paolo, naka-steady lang talaga doon sa kanyang pwestong parang tuod talaga, parang poste doon. Hindi rin po masyadong nakikihalubilo si Paolo Avellino. Yung mga pictures na nakikita natin, mga kakimpaw, mga yun, kanegosyo ni Paolo Avellino, mga business partners, wala naman ang iba. O kaya manager, kapitan, mayor na nag-invite sa kanya sa isang event. Yun lang naman usually mga pictures ni Paolo Avellino. With friends naman tulad sa ASAP, kasama po si Kimi dyan, groupie-groupie. So kadalasan lang talaga ay may mga nagsiselos na fanis ni Pao. Kaya may nalilink po sa kanya. Pero wala pong ganun. Hindi po babaero si Paolo Avellino. Hindi po chick boy. Kaya ipanatag nyo po inyong mga isip at puso. Baka po kayo na-stress lang at pupuyat sa kakaisip na wala namang dapat na iniisip at ikinakabahala, di ba? So, ayun, thank you so much, Miss Yok Egg, sa inyo pong komento at mabuhay po kayo. And ngayon naman, dumako na po tayo at pag-usapan ang atin pong mga chika para sa gabing ito. Tunahin na natin ang tungkol po dito sa mga bago pong intriga na naman kay Kim and Paolo. So, sabi dito, bobo lang ang maniniwala na may kanya-kanyang jowa sila Kim and Paolo. Ano yun? Nag-Norway sa Christmas,
nag-New Year, nag-Paris, si Kim to accompany Pao, nag-New York after winter, nag-Taiwan, si Kim sumama kay Pao sa gaming event as friends, desperate, siraan ang Kim Pao. Kaya nga mga kakipi, grabe ang tindi na talaga ng pagkadesperado nila para siraan sina Kim and Paolo Avellino. Papaanong magkakaroon ng kanya-kanyang jowa ang dalawa. Sila nga yung lagi pong magkasama kahit not work related. Kita niyo yung sa Taiwan, as in talagang si Kim po ay umabsent sa showtime para sumama kay Pao sa Taiwan. Ano bang meron sa Taiwan? It's a business trip ni Paulo Patungkol sa business yung pinunta doon ni Pao. Pero bakit kasama si Kimi? To the point na nag-live pa sa showtime para lang makasama ng kritis si Paolo Avellino doon. Di ba? So, not work-related na yon. So, bakit sila magkasama kung hindi po sila mag-jowa? Ano naman tingin nyo kay Kimi? Kalad ka rin? Kaya I agree doon, 1,001%. Hindi na 101 1,001% na kasi talagang super agree ako na BO na lang po. Bo is bo na lang ang maniniwala sa mga na yan, ganyang klaseng intriga, ganyang klaseng issue na binabato kina Kim and Paolo. Halata naman mga Kim Pao na ginagawa lamang po nila ito dahil nga umingay na ang pangalan nila Kim and Paolo dahil sa kanilang MMFF entry. Baka kasi kinakabahan na sila mga Kim Pao na magiging entry nila Kim and Paolo sa Metro Manila Film Festival 2026 dahil first time din ito ng Kim Pao. So malamang aabangan po talaga yan ng Kim Pao Lanchas. Paano hindi sila matatakot sa Kim Pao Lanchas? Alam nila na rami ng Kim Pao Lanchas. At kapag kumilos ang Kim Pao Lanchas, sigurado na ang ng Kim Pao. Kita niyan, dadagsa ang manonood. So, malaking problema nga naman yun sa kanila, di ba? Anyway, speaking of movie, ito nga ang kaganapan nila Kim and Paolo Avellino. So, nag-post po ang Quantum Films at si Attorney Joji ng larawan ng Kim Pao kung saan parang kuha po ata ito sa isa po sa mga eksena nila sa A Perfect Marriage. And grabe yung mata ni Kim, no? Mga ka-Kim Pao. Ang daming emosyon. As in talagang mata-mata lang. Kahit mata-mata lang acting ni Kim. Talagang napakahusay mga ka-Kim Pao. Ando na lahat ng emosyon na dapat mong maramdaman. Sabi nga po dito, tested by years of grief and failures, yet holding onto that last hope. An honest look behind closed doors. Kim Chiu and Paolo Avellino, A Perfect Marriage. So, post po ito ni Attorney Joji, no, mga Kim Pao. And nag-overthink po tuloy ng malala ang KP dahil po dito mga Kim Pao, ang kanilang mga fanny. Kasi ba naman, tested by years of grief and failures, yet holding on to the last hope. Mga Kim Pao, yung caption ni Attorney Joji. So, nag-overthink na malala ang Kim Pao Lanchas kung kaano kalalim ang istorya na to mga Kim Pao. Kung ano ang totoo. Wala silang anak, surrogate mom ba siya, or nabubuntis pero hindi natutuloy, nawawala yung heartbeat. Ang dami na pong basta lahat ng pwedeng maging takbo ng istorya na-theory na ng Kim Pao Lanchas as in. Paano ba naman kasi ang mga mata ni Kimi, abay talaga pong parang puno po ng sufferings mga ka-Kim Pao talaga. Anyway, dito naman sa behind the scene mga ka-Kim Pao, kung makikita nyo po dito, ang car na sinasakyan nila Kim and Paolo Avellino sa eksena ay nakalagay din po sa isa pang sasakyan mga ka-Kim Pao. So yung iba nagtatanong bakit nakasakay dyan. Pero ang alam ko ganito talaga yung setup mga ka-Kim Pao kapag ka-car scene.
kunwari sila nagmamaneho, pero yung totoo, nakasakay lang din po ang kanilang sasakyan. At yan ang nagmamaneho. So, acting-acting lang sila dyan na nagda-drive kunyari. Kasi mahirap nga naman uma-acting ka tapos nagda-drive ka mga kakimpaw. So, yan ang revelasyon sa shooting. Ang alam ko kasi ganyan talaga. Lalo na kapag motor, mga kakimpaw. Akala mo talaga naman ay napaka-astig. Pero yung totoo, nakasakay lang din sa ganyan. Tapos kunyari ay nagda-drive. O di ba minsan parang niloloko na lang din tayo mga kakimpaw. Yung dalang-dala pero meron palang mga daya yan. Now you know, mga kakipi. Anyway, sabi naman dito ni Kim Pao lang palagi, what makes it work? What makes you stay? Behind the smiles, the vows, and the framed perfection lies an honest look behind closed doors. Not every battle is fought in the open, and that every fracture is visible. Starring Kim Pao, A Perfect Marriage Soon. Nako, grabe, mas lalo naman ata pong pinakaba ako at pinag-overthink nitong post na to, mga ka-Kim Pao. Parang mas lalong dinurog yung puso ko. Kung saan ay talagang parang napakatindi talaga ng pagdadaanan ni Chinita Princess dito sa moving ito. Biruin mo yon, not every battle is fought in the open, and not every fracture is visible. Totoo rin naman talaga yan, mga kakimpaw. And ako nga super hanga sa mga taong ganyan na meron palang sariling laban na hindi po natin nakikita, mga kakimpaw. Ganyan ang isang tao. So, kayo guys, ano yung masisay tungkol dito? Comment ka lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang muna ng ating update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat!